Looney na sitang style ng judging ni Batas sa Batasismo. Cripply nakapusta kay Slack1 at Slack1 ipapaputol ang kamay pag natalo kay Shea. Alamin natin ng mga yan, so tara. Isa nga ang channel ni Batas sa madalas panoorin ng mga batter fans pagdating sa reaction video ng mga battles dahil maayos magbigay ng insight si Batas at talagang marami ding alam sa mga bagay-bagay at ang basehan nga ng pagpili ni Batas kung sino ang mananalo pag nagre-review siya ng battle ay yung punchline count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points, no? So, nakuha pa rin nila. Sa bagong upload nga ni Looney sa kanyang channel, dito ay kasama niya si Glock9. Nireview nga nila ang labang Sisik vs Ibar at nabanggit nga ni Ibar ang style ni Batas na punchline count. Doon bumabase kung sino ipapanalo, kaya nagbigay si Looney ng insight niya dito. Trivia si Oza, ni-review yun ni Batas at nasa channel niya ang sauce. Punchline count kanyang sistema at alam natin yan, boss. Nagbibilang na ng punchline si Batas nung tinali na ay sauce. Galing mag-flow. Sige, bigyan kitang dos. Context lang, kasi si Batas, pag nagre-review siya, punchline count yung binibilang niya. Iba't iba kasing MC, iba-iba yung parang criteria for judging eh. Parang yung iba din kasi dinadaan sa delivery. Merong mga walang punchline pero ang gagaling mag-rap eh, di ba? Eh sa battle rap, pas pinapaboran nga talaga yung yung punchlines, di ba? Pag kung gagawin mong quantitative yung basehan kung ba't mananalo yung isa, di ba? Mas madali yun, di ba? Kung bibilangin mo yung punchlines. Kaso sa pag-evolve ng battle rap ngayon, hindi na lang din yun yung titingnan mo eh. Meron na rin yung parang kung paano meron kasing mga rappers na may tema yung mga verse nila. Round 1, round 2, round 3. Tapos minsan ikakabit pa nila yung kumbaga may common theme. So parang additional natatahi nila. Yeah, additional points pa yun eh. For me yeah. Kasi as a judge, parang siguro ikaw, Riz, pag nagkaroon ng pagkakataon na mag-judge ka, for example sa battle rap, alam ko iba rin yung mo eh. Hahanapin mo dun. No, ako matutuwa talaga ako dun sa makakapagtahi ng lahat ng round. Yeah. Kasi hindi madali yun eh. Tapos naka-mold yung lahat ng rounds mo dun sa opponent mo. Para matahi mo siya, magkaroon ka ng umbrella dun sa 3 rounds. Iba yun. Mas importante ba sa'yo yung meron 2 rapper na yung isa magaling sumulat pero bano mag-spit. Tapos yung isa naman magaling mag-rap pero ganun lang yung lyrics. Kanino ka usually nado-draw towards pag ganun? Mahirap yun kasi pag yung sulat mo magiging effective lang yun. Kahit gaano kaganda yun, magiging effective lang yun pag maganda mo siya na-deliver. Totoo. Di ba? Sa kabilang balita naman, itong July 4 na nga mangyari ang Zoning 22 kung saan ang main event ay Shea vs Slack1 at nakausap nga ni Cripply si Slack1. Ito lang at handang-handa na nga ito kay Shea. Bakal na daw ang dibdib niya pagsampa niya ng stage. Isa nga sa nakaagaw ng atensyon ko nang sabihin ni Slack1 na pag ginawa daw ni Shea yung ginawa niya kay Bagsik ay siguradong tatalunin siya ni Slack1. Papaputol pa nga daw niya ang kamay niya pag tinalo siya ni Shea sa style na ginawa nito kay Bagsik. Sinabi din ni Cripply na dito siya pupusta kay Slack1. Feeling mo ba ito ang isa sa pinaka isa sa pinaka mabigat mong makakalaban sa pangalan at sa skill, parang gano'n? Yung ba yun? Ako lang totoo lang pati Ako hindi ko na talaga kakabulin diyan yung panalo. Kasi kahit sabihin na natin na na ilagay na natin sa malapit sa katotohanan, mahirap yun makuha talaga. Pero ang hinahabol ko dito yung malinis na performance. Masabi ko yung mga hinanda ko doon. Hindi ako magkakamali, kasi sayang yung Pagkakataon. Bukod sa pagkakataon, puta pa din, tinibayan ko na dibdib ko, kinawa ko ng bakal. Talagang akyat ako doon Diablo. Hindi na ako kumbaga parang hindi na ako magugulat sa mga anggulong lalabas doon. Kasi tayo kumbaga parang
may ano naman tayo eh. Kumbaga updated naman tayo sa ano eh, sa social media eh. So, alam ko rin sa sarili ko yung mga issue na nandyan. Hindi na ako magugulat. So, hindi rin tayo tanga para hayaan lang yun na lumipad dun. Diba? Kung yung lobo na yan, umaakyat, kasabay yung picture ko na ano na may issue, puta may pana ako na pambutas dun eh. Alam mo yun na hindi po pwedeng ganun lang. Pero yun nga, manalo o matalo, gusto ko lang talaga ma-split lahat ng hinanda ko dun. Kasi, putang ina, ewan ko, depende. Tapos kung aasahan nyo ako sa bars, wala kayong bars sa akin maasahan. Wala ba yung mga prism doon? Wala bang ganun yun? Walang ganyan pa din. Hindi naman tayo tanga pa din nakatalaban. Puro prism. Siyempre, kada explore mo, parang pag nag-explore ka, magagawa mo siya. Nag-explore ka nga eh. Ngayon, pag natapos yun, doon mo malalaman kung goods ba siya sa'yo o hindi. Pag hindi goods, hindi mo na ipipilit. Diba? Ganun eh. Pero eto, teka, may nag-comment dito pre. Kinakabahan si Cripply sa sinasabi mo Slack. May pustahan sila ni Kuko eh. Ayun lang. Hindi kasi pa din. Yung nakadota kong ano, nakadota kong sobrang hina naman yun. Tangin nas boses Kike. Ano siya, magtropa sila ni Shay yata eh. Feeling ko ganun. Okay. Eh syempre, ikaw yung nakakausap kita. Eh syempre sa'yo ako pupusta, di ba? Pagputangin na. Eh habang nasa kalagitnaan ng tinatalo niya ako sa Dota, parang bigla kaming nakapagbitawan ng salita doon. Parang syempre alam kong lugi na ako doon. So kumbaga, yung swerte ko iaasa ko sa iba, parang ganoon. Pustahan tayo Slackon ako. De, pero siya. dadapatin kita pa di. Yung bit-bit ko, pinag-aralan ko talaga yung huli niyang laban, yung kay Bagsek. Yung bit-bit niya doon, pag gano'n ang bit-bit, hindi, ayoko pa rin magsalita ng tapos. Basta. Oy. So ako gusto mo ako magpatuloy. Wag. Kaya mo sila. Okay na yan. Okay. Basta pag yung bit-bit niya kay Bagsek, ganun pa rin, maganda yun. Para sa'yo. Oo. Padi, putang ina, papaputol ko kamay ko, pukin ng ina. Bagsek. So sabi ni Slawan mga kaibigan, tinibayan niya na yung dibdib niya. Lahat ng mga anggulong alam niya ay inaasahan niya na, parang ganoon. So parang anyways, punta tayo dito pre kay Shay. Once na masabi mong Shay, 'di ba? Putang ina, parang isa sa godfather din doon ng flip top no? Parang kumbaga intindi naman natin. Kahit naman ako, kung paano ako, putang ina, pag ganyang lineup, Shay rin ako pupusta eh. So kayo ba mga quiz, kanino kayo pupusta? Shay o Slack One? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.